Sa gitna ng mga katanungan kung nasa tamang kalagayan pa ba ang Pangulo ng Bansa sa pagharap sa mga seryosong issue, muling iginiit ng isang kilalang political analyst ang panawagan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test. Aniya, malinaw na sa mga ikinikilos ng Pangulo mula sa mga hindi inaasahang pahayag hanggang sa tila magulong tindig sa mga polisiya na may kailangan siyang sagutin at ipaliwanag sa taong bayan. Si Carlo de la Peña magbabalita. Kaliwat kanan pa rin ang issues na kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr. mula sa hindi pa rin nare-resolbang krisis sa bigas, mga problemang pang-ekonomiya, kontrobersyal na polisiya sa foreign relations at ang lumalalang usapin ng katiwalian. Patunay ng kanyang pagkadismaya, isang maanghang na komento ang binitiwan ng veteranong political analyst na si Adolfo Caado Paglinawan. Aniya, sa halip na malinawan at maresolba na ang mga isyong ito, lalo lamang umanong lumalabo ang direksyon ng pamahalaan sa ilalim ng kasulukuyang liderato. Hindi maintindihan itong ating Pangulo. Sala sa lamig, sala sa init. No? So, anong konklusyon na lumalabas sa mga taong bayan? Wala siyang sa sariling bait. Ayon kay Paglinawan, kapansin-pansin ang layo na mga ginagawa ni Marcos Jr. sa kanyang mga pangakong binitiwan noong kampanya sa 2022 elections. Kabilang narito ang pagpasok ng foreign investment, pagpapalago ng ekonomiya lalo na sa sektor ng agrikultura, pagbagsak ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, pagsugpo sa korupsyon at pagpapatuloy ng legasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, this has formed a pattern. Hindi lamang tatlo, marami. Marami. Ever since he took office, ito ay nagsimula, napansin namin ito, na nagsimula noong February 2, 2023. Mula noong February 2, 2023, ang behavior ng ating Pangulo is already out of control. Dahil dito ay muling ipinanawagan ni Paglinawan na kung maaari ay sumailalim na si Marcos Jr. sa isang hair follicle drug test upang matuldukan na ang paulit-ulit na isyong gumagamit umano ito ng iligal na droga. Para kay Paglinawan, isa itong uri ng paghingi ng accountability sa Pangulo dahil lubos na apektado na umano ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na sa pagharap sa mga issue at paggawa ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Inihalimbawa ni Paglinawan na may pagkakataon sa isang ambush interview ay natatarantang sumagot si Marcos Jr. Minsan naman ay tawa ito ng tawa o kaya na may tila nabubulol sa kanyang pagsasalita. So, this erratic behavior of the president is the one that is really putting him down. Tapos ang mga polisiya pa niya, hindi lamang malabo kung hindi para sa taong bayan. Hirit rin ni Paglinawan na bukod sa mga pangakong hindi na ipatupad ay naging salungat rin ang posisyon ni Marcos Jr. sa pakikitungo sa ibang bansa taliwas sa ipinangako nitong pagpapatuloy ng independent foreign policy ni dating Pangulong Duterte. At ang pinakauling issue na naiuugnay kay Marcos Jr. ay ang isinagawang Senate hearing kaugnay sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Todo depensa kasi ang mga gabinete ni Marcos Jr. sa ginawa nilang plano para ipaaresto si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.